Ay magandang umaga po sa lahat. Today is 12:35 AM at tayo po pag-usapan natin ang pinakamainit na issue sa ngayon. Nais ko lamang magbigay ng kaliwanagan ng konti at wala itong halong papadig o pagkukontra kay Sara Duterte. Analisahin lamang natin ang ebidensya na pinresenta ng lahat ng mga grupo na pumirma at nagsampa ng impeachment laban kay Sara Duterte. So magandang umaga kay Rene Asistio. So ngayon, bago ako magsimula, nais ko lang banggitin na hindi ko na ituloy kanina sinampa sa Supreme Court. Bukas ko na isasampa. Matapos na rin ako sa aking petisyon para balik na rin ng Supreme Court ang desisyon ng COMELEC na tanggalin ang pangalan ko bilang official candidate sa pagkasenado. Talagang kailangan na po kasi sa ngayon po, sa mga critical na mga panahon sa ating bansa po ay ang institusyon ng Senado ang isa sa pinakamaasahan talaga sa lahat. So bago ang lahat, nais ko muna banggitin aking pangalan sa mga hindi nakakilala sa akin. Ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ako po ay laging nagsisiwalat sa sinikap po ng lahat ng aking pagsasabi ay nakabase sa katotohanan at nag-analisa ako. So dalawang bahagi po ang aking binabanggit. Una, pangyayari. So pangyayari, nagbabase sa kung totoo ba ito hindi. Pangalawa ay yung opinion ko, analysis ko. Pag sinabi kong opinion analysis, wala pong fake news dyan. Kaya lahat naman na po, natatawa na lang ako sa mga basher ko na usually galing sa BBM grupo at mga vloggers din ni Duterte o mga troll ni Duterte at troll ni BBM. Yan po lagi ang aking kalaban. But then let me just be clear to you, ikaklaro ko lang sa inyo, dapat magkaroon din po kayo ng edukasyon na dalawang uri po yung binabanggit natin at kahit sinong vlogger. May binabanggit na kung ano nangyari, ang tawag dyan sa English ay facts at kung ano ang ating mga opinion sa mga bagay na yan. Ang tawag naman dyan ay analysis. Okay? So, ito, ang unang pakay ko rito sa ngayon ay paliwanagan sa inyo kung para kayo na rin ang magninilay-nilay kung paano ang pagtakbo. Ang pag-usapan po natin sa ngayon ay yung sinampang impeachment complaint o reklamong impeachment laban kay Sara Duterte at sinampa po ito sa House of Representatives. Sa ilalim po kasi ng konstitusyon natin, ang impeachment ay isang reklamo na nakabase lamang sa mga iilang na mga dahilan. Number 1, betrayal of public trust. Number 2 is treason o pagka-traitor ng bayan. Number 3, other high crimes. Number 4 ay culpable violation of the Constitution. So, yan po yung mga basihan sa pagsasampa ng impeachment. Ang impeachment po, pag sinabi na impeach ng isang tao, ay sinasabi po yun na ang hindi naman ibig sabihin na guilty ka na kagad. Kundi ni-impeach ka ay ang estado na yan, ikaw ay nadesisyonan na lilitisin sa impeachment court. Ngayon, ang impeachment court po ay hindi po kagaya ng mga ordinaryong korte sa Pilipinas na may tinatag ng judge, may fiscal, may magdidepensa na abogado. Sa impeachment court natin po, may jurors. Ang jurors dito ay magtatayo ng mga judge. Ang magtatayo ng mga judge ay ito po yung mga lahat ng kasapi po ng Senado. At sila ay 24 na senadores. Sila po ay tatayo na judge. Kagaya so nangyari doon sa unang impeachment trial na ginanap laban kay Erap Estrada. Hindi ito natapos dahil ito ay nagkagulo-gulo na. Natigil ang impeachment laban kay Erap Estrada noong nagbuto-butuhan ng mga senador kung bubuksan ba yung envelope
na nakalagay sa isang box. Ang inaasahan ng lahat ng mga tao na parang isang mga suspenseful emotions ng mga tao. Pag binuksan yung envelope, lalabas po ang envelope na bank account ni Jose Velarde na nakalagay kung magkano ang pera ni Erap Estrada. Yun, nagkaroon ng debate sa mga senadores. At bumoto ang 11 na mga senador na bumoto ron ay laban sa pagbukas ng envelope. Na dahil hindi nabuksan ang envelope, sumabog ang mga emosyon ng lahat ng tao at nagkaroon po ng people power 2. At natanggal sa pwesto si Erap. Ganun po yung unang impeachment na nangyayari. So, sabi ko rito, ang judge ay mga senador. 24 sila. So, sa pangalawang impeachment na nangyari ay laban naman kay dating Chief Justice Renato Corona na namatay na po. He fell in disgrace. Kawawa naman ng mama. So, ang akusasyon naman sa kanya ay ang kay Erap naman ay pagtatraidor din dahil sa mga lack of betrayal of public trust din kasi namumulot siya ng pera doon sa SSS, sa mga sugal. So, nawala ng tiwala ang mga tao sa kanya. Pero alalahanin nyo, yung akusasyon laban kay Erap ay patungkol sa mga ginawa ni Erap sa panahon ng siya ay presidente na. Okay? Importante yan. Sa panahon naman ni Corona bilang Chief Justice, ang akusasyon sa kanya ay patungkol sa mga bagay na ginawa niya nang siya ay Chief Justice. Okay? Importante. So, sa panahon naman ngayong sabi ko, iba yung impeachment. Pag may impeach yung isang tao, ang ibig lang sabihin nun ay nakasuhan ka na, nasampahan ka na ng kaso, may na sinampahan ka ng kaso dito sa impeachment court. So si Erap na-impeach, hindi siya na-convict pero natanggal sa pwesto. Si Renato Corona na-impeach at nagkaroon ng paglilitis at siya ay sentensyado. At ang tatlo hindi bumoto pabor sa kanyang pagka-guilty ay tatlo lang. Tandaan nyo, si Miriam Santiago, si Joker Arroyo, at yung presidente natin ngayon na si Bibi. Lahat sila ay bumoto pabor para i-convict na guilty si Renato Corona. Okay. So ngayon, namatay na rin si Renato Corona. Namatay na rin si Miriam Santiago. Nawala na rin si Joker Arroyo. So natitira na lang sa pag-impeach ni Corona ay si BBM. So you can just look at the situation. So ilan ba ang boto ng senador na kakailanganin para ideklara na guilty ang isang na-impeach na opisyal ng bayan? Ang kailangan po ay 16 votes. Ibig sabihin, two-thirds of the total number of the senators of the Republic shall vote para ma-convict. So, ibig sabihin, ilan ang two-thirds? Dahil 24 ang senador natin, so two-thirds is 8. 24 divided by 8 is 8 times 2. So, that is 16. So, kailangan may 16 votes. So, ibig sabihin kung hindi makuha ang 16 votes, acquitted yung kinasuhan. So, okay. Let us start from the beginning, no? Kung matuloy ang impeachment, kasi dito pala nagsampa pala ng kasong reklamong impeachment dito sa House of Representatives. At ayon sa proseso ng ating Constitution, pagdidebatihan pa yan ng mga kasapi ng House of Representatives. Okay. So ngayon, jump muna tayo. Titingnan muna natin, just example, halimbawa lang, kung umakyat inaprubahan sa House of Representatives ang kasong impeachment laban kay Sara Duterte, ano kaya mangyari sa tingin ninyo? Magigilty ba siya o hindi? Tinatanong ko ito sapagkat sa kaso sa korte ng impeachment court po, hindi po yan nakabase completely sa ebidensya. Nakabase po yan sa kung
Ilan ang kakampi ng kinakasuhan o sinasakdal? Ilang senador ba ang kakampi niya? Kung mayroong 9 na kakamping senador si Sara Duterte, waste of time. Lang yan. Kumbaga, masasayang lang ang oras natin. So, maging tama ang sabi ni Bongbong Marcos na kung mag-impeach, masasayang lang ang oras. Kailangan kasi ang boto na makukuha ay 16 senators. Tanong, makukuha ba ang boto ng 16 senators na boboto laban kay Sara? Magbilang tayo. Meantime, bago tayo magbilang, nais ko muna batiin ang aking mga tagapakinig do sa in the United States of America, in Canada, in Australia, and in all other English-speaking countries, in the UK or United Kingdom. Good evening from the Philippines. Good morning there, if it is morning there. So, I am inviting you to pray for my friend, Rose Cruz, na nagpapa-opera po siya sa kanyang tumor at magiging successful sana siya sa kanyang pag-operasyon. So Ginoong Rose Cruz, isa siya sa nanonood ngayon. Let us pray for him. Kahapon nagdasal ako para sa kanya. So next, sa lahat ng mga Pilipino nandiyan sa Japan, konbanwa. Magandang gabi. Sa mga Pilipino na nasa Germany or German Filipinos na mga citizens, guten Abend. Sa Hawaii, aloha ahihi. Sa mga Pilipino na nandyan sa Italy, buonasera, magandang gabi, or buongiorno kung sa umaga pa dyan. Sa France, bonjour kung umaga pa. Good evening ay bonsoir. Okay. Sa Netherlands, kung umaga pa dyan, godi morgen. Kung gabi na, goden hamon. Okay, sa mga lokal naman natin, sa mga Bisaya, maayong gabi. Maayong buntag kaninyong tanan kasi magandang umaga na. Sa mga Boholano, maadyong buntag. Sa mga waray-waray, maupay nga aga. Sa mga Bicolano, maray nga aga. Sa mga Tagalog, magandang umaga. Diyan sa Ilonggo, mga Iloilo mga Ilonggo speaking ay maayong aga sa inyo tanan. Sa Negros Occidental, maayong aga. Sa Negros Oriental, maayong buntag. Sa Siquijor, maayong buntag. Sa dun sa Mindanao, karamihan po dyan nagsasalita ay mga Cebuano speaking, sa maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga Surigao nun, mga Surigao City, sa Caraga Region, Maradyaw nga aga sa inyo horot. Sa mga Kapampangan naman, Paabak. Sa mga Ilocano na tayong bagabigat sa mga kabsat ko o kabsat Rose na bagabigat. Sa mga Pangasinense, maabig ya kabuwasan. Okay, sa mga Ibanag, mapya nga pumanikaw. Mga Ibaloy nating kaibigan, mapting ja agsapa. Sa mga Kangkani, gawis ay agsapa. So, sa mga Itawis, napya nga matarok. Okay, so diretso tayo. So ang pag-usapan natin, bibilangin natin ngayon ang mga senador na pabor kay Sara at sino mga senador na hindi pabor kay Sara. Sorry. So malalaman natin ngayon ito sa paglilista, pagtitingin ngayon kung sino-sino mga senador natin ngayon. So sino mga senador natin? Ito. Senators of the 19th Congress. Senator Francis Escudero. Sa tingin mo, kanino kaya boboto ito? Boboto pa kaya ito kung sabihin natin may ebidensya laban kay Sara? Boboto kaya yan?
Alam mo, tingnan natin ang kanyang nakaraan. Si Chis Escudero ay isa sa mga nakakitaan ko ng senador na papalit-palit din ng hunyango din. Kumakampi kay Duterte dati, ngayon hindi nakakampi, o kung si kay Marcos siya kakampi, na dati kakampi niya si Marojas, biglang binitawan si Marojas, kinampihan si Binay. Ganun ang ugali ng tao yan. So baga, pwede ko sabihin na si Chis Escudero na Senate President sa ngayon ay isa pong hindi maasahan. At kung hindi mo maasahan, kakampi po yan saan? Kakampi sa kung sino ang kanyang pagkukunan ng lakas. Ibig sabihin pera. Kakampi ba kaya kay Bongbong Marcos yan? Kung si Bongbong, ang problema natin, si Bongbong Marcos mismo nagsasabi ayaw niya ng impeachment. So, ibig sabihin, hindi mo mabibigyan ng hindi mo maasahan na si Chis Escudero ay buboto laban kay Sara. Kasi nga, si Bongbong ayaw kay Sara, di ba? So, ililista ko, Chis. No to impeachment lagay ko. Next, sinong kongreso ang senador natin? Ito pa bang iba? Sino yung listahan? Nawala na nga. Senators of the 19th Congress. Ay, sorry. Ay, dito pala. So, number 2, si Jinggoy Estrada. Saan kayo buboto to? Lately, nakita ko po si Jinggoy ay nung natandaan ninyo nagtimistigo si Erap Estrada, si Digong Duterte sa Senado. Obvious kakampi si Bongbong. Kakampi si Jinggoy kay Duterte. So, bibilangin ko na sa ngayon, sip-sip ito. At nakaraan pa kay Duterte ito eh. Kaya nga ginawa siyang kandidato ni Duterte pagka-senador eh. So ilagay ko Jinggoy, no to impeachment ito. Next, tingnan natin sino naman kasunod. Tingnan natin si Senator Francis Tolentino. Ano mo nangyari? Si Senator Tolentino ay tatakbo sa ngayon. Tumakbo si Tolentino, naging senador siya ng 2019 dahil kay Duterte. So, nakikita ko ang lakas ng dating niya kay Duterte at lakas din na dating ni Duterte sa kanya. So, siguro po si Tolentino ay buboto kay Sara. So, magiging no na ito. So, no. So, next, titignan natin ngayon. Si Coco Pimentel, buboto ba ito pabor kay Sara o hindi? The way I observe Coco Pimentel, nung siya naging presiding officer, lagi niyang pinagbibigyan si Duterte sa pagtestigo ni Duterte. So, I now know na si Coco ay buboto ng no to impeachment. Pag-usapan naman natin si Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay. So, si Binay, saan ba kaya siya buboto? Tandaan ninyo, tatakbo yung kanyang kapatid. Pinatakbo niya kanyang kapatid, although meron silang awayan ng konti dyan sa city of Makati. Sa tingin mo, saan ba siya buboto? Ladies and gentlemen, mas kailangan ni Nancy Binay ngayon ang boto para manalo ang kanyang kapatid na si Abby Binay. At para manalo ang kanyang kapatid, kilala nila, sinisiguro ko sa inyo, ng iniisip ng mga senador na ito. Parang naghati na po ang Luzon, Visayas at Mindanao. Na kung saan pwede mong sabihin na majority ng Visayas at Mindanao ay papabor kay Duterte.
ang majority ng Luzon ay papabor kay BBM. Parang gano'n ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, hindi ko sinasabi kung majority man, sabihin natin marami pa rin. At dahil kailangan ni Binay na mananalo ang kapatid niya, boboto siya ng pabor kay Sara para makuha nila ang boto ni Sara. Okay? Gano'n lang kasimple yun. Yan po ay politics. So, bibilang ko na si Binay na no ang iboboto niya laban kay Sara. So, ngayon ilan na sila? 5 na. So, let us now consider sino pang kasunod. Si Senator Alan Peter Cayetano. Tandaan mo si Alan Peter ay Vice President ni Digong noon at tatakbo ang kanyang kapatid na si Pia pagka-senador. So, with no reason na kailangan niya ng boto ng Duterte. Ngayon, sigurado ako na si Alan Peter Cayetano ay boboto ng no. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votes na. Titingnan naman natin ngayon. Si Senator Pia Cayetano. Tatakbo si Senator Pia Cayetano ngayon na presidente, na senador. Kailangan niya ng boto ng mga Duterte. Marami yan. So, sigurado ako bumoto ng no ito si Pia. So, ilan na? 7 votes na. Tingnan natin si Bato. Saan ba bumoto? Siyempre, hindi na pinag-usapan yan. Si Bato, Duterte talaga, pro Sara yan. So, 8 na. Isa na lang ang kukunin nila para mananalo sila. Tapos, ang kasunod si JB Ejercito. Kanina ba boboto si JB Ejercito? Sa tingin mo ba boboto pa laban to kay Sara? I doubt. Kaya ang judgment ko kay JB Ejercito, boboto ng no to. Siyam na. Si Senator Win Gatchalian. Sino ba boboto nito? Sinisiguro ko po si Sara iboto niya. Bakit? Siya pa nga nagsabi na ibalik ang 2 billion na budget ni Sara Duterte. So, si Win Gatchalian. No. So, 10 na. Sunod, si Bongo. Sino iboboto ni Bongo? Itatanong ko yan. Siyempre si Sara. Bongo. No. So, 11 votes na. Si Risa Hontiveros. Yes, ito. I-impeach niya sigurado si Sara. Si Risa, ay asahan ko yan. Si Senator Lito Lapid. Tumatakbo ngayon. Sigurado ko, no yan, iboboto niyan. Nako. So, 12 votes na, pabor kay Sara. Sunod, Loren Legarda. Ay, sinisiguro ko, boboto ng no ito. 13 votes na. Amy Marcos, with more reason, si Amy tumatakbo sa ngayon. Kailangan niya boto ng mga Visayas, Mindanao. So, sigurado ko boboto ng no ito. 14 votes na si Sara. Si Ruben Padilla, mas lalong boboto ito ng no. Ruben. 15 votes na. Senator Grace po. Ito, tingin ko boboto ng ano to. Hindi naman kasi tatakbo sunod. Hindi ko alam kung ano plano nito. Pero mukhang boboto. Pwede natin sabihin, yes, bigyan na natin ng yes. So, 2 votes pa lang ang yes. Sunod, si Senator Bong Revilla. Saan ba boboto ito? Kailangan niya ng boto para manalo. So, boboto ito ng no. Kailangan niya mga boto ng Duterte. 16 votes na ang no. Si Rapi Tulfo, ay kung may ambisyon, sabihin natin, boboto sa ng yes. Impeach Sara. So, 3 boto na sa yes. So, si Joel Villanueva, ay kakampi ito ni Duterte. Boboto ito ng no. 17 votes na. So, ano pa? Si Cynthia Villar, ay mas lalong boboto ito ng no. Kasi kailangan niya manalo ang anak niya na si Camille Villar. So, ilan na ang no? 17 votes? Naku. 18 votes. Pang 18 na siya. Tapos,
Si Mark Miller, lalo pa no ito. So, ilan na? 19 votes. Si Zubiri, mas lalo ito pabor kay Sara. O, tingnan nyo. So, nakita na ninyo ngayon diferensya. 4 na yes lang ang buboto kay Sara maximum. Laban kay Sara. So, yan po ang katotohanan. Okay? Hindi pa natin pinag-usapan ng ebidensya rito. Tandaan nyo po, ang impeachment po ay hindi nakabase sa ebidensya para matalo ang ini-impeach na opisyal ng bayan. Nakabase po yan sa boto ng senador. So, itong masakit na katotohanan. I for one do believe that Sara is guilty. But the problem is, who have the power to declare the impeached official as guilty? No other, but it is only placed by the Constitution in the senators. No other else. So if that is so, only the senators can decide. I-entertain lamang tayo nito. Sigurado ako na halos tatanggapin na ng mga congressmen ang articles of impeachment na sinampa nila. Kasi bakit? Ang kailangan lang na boto is 1/3 of the total numbers of the House of Representatives para maiakyat ang kaso sa Senado bilang impeachment court. So, ngayon, ang tanong, ilan ba ang 1/3 ng House of Representatives? Magbabase yan kung ilan ba lahat ang kasapi ng House of Representatives sa ngayon. Sa ngayon po ay 316. Sa 316, divided by 3, that is 100 plus bitin pa. 5 times 3, 15. So may isa pang bitin. So, 305 and 1/3 ang sagot. Kasi hindi pwede magkaroon ng fraction o 1/3 na congressman, iisa. So gagawin mo is 105 plus 1. So 106. The impeachment complaint needs only the votes of 1/3 of the congressmen or 106 congressmen for the complaint to be elevated na iaangat doon sa House, sa Senate bilang impeachment court. So, yan po ang masakit na katotohanan. Sa lahat ng gusto ma-impeach si Sara, nakita ko niya, inisa-isa na natin, maximum of 20 senators bubuto pabor kay Sara. Yan po ang katotohanan natin. So, nakita nyo na ngayon ang implikasyon ng pagbuboto ng mga senador. Binabaliwala lang natin ang pagbuboto ng mga senador nang hindi nyo alam ang katotohanan yan. Ito ang isa sa biktima natin. Kahit guilty pa po ang isang tao na sinasakdal sa impeachment court, ay hindi pa rin mabubuto na guilty sapagkat mas marami siyang kakampi ng mga senador. Ang isang sinasakdal na tao sa impeachment court, kailangan lamang niya ng boto ng 9 na kakampi na senador para siya maabsuelto. So, sabi nga ni PEC 0925, in the light of all this truth, what do you think the real Filipinos who are the common Mang Juan de la Cruz should do? There is no other way, PEC 0925. As experience has told us, people power. Wala na pong iba. People power. Yan lamang po ang natitira dyan. Kay Erap Estrada, mananalo sana si Erap Estrada yon sa kanyang impeachment. Ang problema lang ay nakialam na ang people power. Kaya natanggal si Erap Estrada sa pagka-presidente. Yan po ang masamang katotohanan at napakasakit na katotohanan. That is the product of our voters who vote without thinking it over, whether their vote will bring about the biggest regard to conscience and the biggest respect to our nation and the biggest respect to our human rights and the biggest respect to our personal pockets of all the Filipinos. Ladies and gentlemen, wala na pa ibang paraan dito.
No matter how we shout, we cannot expect senators like this. Kung ang binoboto yung senador kagaya ni Risa, okay. Si Risa lang sa totoong inaasahan ko na boboto dyan kontra kay Sara. Wala nang iba. Yung iba dyan, papaling-paling yan. Siguro ko sa inyo, kaya kailangan ni Risa may kakampi dyan. Sabi ni Vivian Saremo, therefore, it is fault by the voters themselves. Yes, it's true. Sabi ni Rosita Carandang, wala naman silang madadagdag na eh. Yun ang problema. Wala na may dadagdag. Ito lang ang mga senador. Bakit nagmamadali? Bakit hindi nila antayin kung sino ang mananalo na senador sa 2025 saka sila magsampa ng impeachment complaint? Ang problema natin sa ngayon, mayroong limitasyon po. Isang beses lamang pwedeng isampa sa bawat isang taon ang kasong o reklamo na impeachment. Pagkatapos nito, pag mapalpak, hindi na pwede may isampa ulit. Aantay ka naman ng isang taon. Yan po ang sugo ng ating konstitusyon. Alam mo, sabi ni Bibi, pag nakita nilang bangko, assets, properties ni Sara, Bibi, ayan, magkakalamaman dyan ang mga magbago boto. Ay, hindi po ako naniniwala dyan, baby. Senador natin, isa sa pinakamakapal na mukha ang mga senador. Tandaan nyo yan. Ay, nako. This is the problem in our country. We are placing too much trust, too much respect for the people we vote, even though we know that the people we vote do not deserve our respect, do not deserve our genuine concern. Yung pagnanakaw na lang sa pork barrel ng mga, sino ba nagnanakaw sa pork barrel? Di ba mga senadores at saka congressmanes? Hindi naman pwede magnakaw ang mayor dyan. Hindi naman pwede magnakaw ang gobernador dyan. Hindi naman pwede magnakaw ang presidente dyan at ang vice president. Pagdating po sa mga projects na nang pinatag ng pork barrel, mga congressmen at mga senador po ang nagnanakaw dyan. So if we see another case like this, we are looking at a situation wherein our judges are guilty themselves from the very beginning ng mga senadores, and the one who are accusing are also guilty by themselves of bribery, of corruption, other high crimes. And the act of stealing money from the coffers of our government constitutes what we call as betrayal of public trust. Sorry. So, ibig sabihin, nalagay po tayo sa balag ng alanganin na may korte tayo na ang judge ay from the start guilty din sa pagnanakaw. Ang ating mga nag-akusa na siya magpapresenta ng ebidensya, guilty rin sa pagnanakaw. At ang inakusahan, guilty rin. Guilty po sila lahat. Mind you, guilty po sila lahat. So, speaking otherwise, kahit kulang ang ebidensya laban sa isang tao na i-impeach, basta ka marami siyang kaaway sa Senado, matatalo, magiging guilty siya. Ganun po ang sistema natin. Magkaroon kayo ng konsensya mga yan. Alam mo mga politiko natin, hindi nag-iisip yan. Hindi pala sila natatakot sa mga tao, sa buto ng tao. Alam niyo ba kung bakit? Kasi tayo mismo na mga tao ay hindi tayo nagtatanim ng kawayan laban sa mga ating politiko na yumari sa atin. Mabibigyan lang tayo ng ayuda, tapos na naman. Iba na naman ang takbo ng utak natin. Mabibigyan kayo ng pera pa tuwing election, iba na naman takbo ng utak natin. So, who shall we blame for this cycle of what I call ineptitude? Cycle of destruction. Destruction after destruction, ikot lang buhay, na tamaan ka ng bagyo, reklamo ka ng reklamo, walang dumating na ayuda,
Pagkatapos ng bagyo, smile ka na naman sa mga politiko. That's our cycle of life. Sabi nga ni 925, Mang Tuto, di po ba abogado kayo, engineer at ngayon doktor? MD po ba kayo? Ang talino po pala kayo. Hindi naman. Hindi po ako MD. Doctor of Jurisprudence po ako. Hindi ko masabi na talino ako. Nagkataon lang nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-aral. At medyo masipag tayo mag-aral. I never call an intelligent people as educated also. Marami pong matalino na kulang sa edukasyon. Ang isa na matalino na tinitingala ko na isang genius pero hindi nakatapos ng pag-aaral. Alam niyo sino? Si Steve Jobs. Yung nag-invento ng iPhone. Hindi po siya nakatapos sa college pero na-invento niya ito, ang iPhone. Na-invento niya ang Apple computer. Hindi rin nakatapos ng kolehiyo si Bill Gates. Pero siya ang nagka-imbento nitong mga ginagamit nating computer sa ngayon. Marami pong hindi nakatapos ng pag-aaral na mayamang-mayaman. Ibig sabihin, bakit sila yumaman? Napakatalino nila. Ito po, tinatalakay ko dito, binidiin ko po para mabigyan ng diin na sa 2025, iboto nyo lahat ang bago para magkaroon ng pagbabago. Totoong pagbabago. Dito nyo na makita ngayon ang masakit na katotohanan na kahit alam nyo na maraming ebidensya ay hindi pa rin siya matatawag na maksintensyahan. Sapagkat po, ang korte na tinatawag na impeachment court ay political court. Hindi po yan legal court. Ay, nako. Alam nyo, dito na ngayon, papasok na ko ngayon, isa-isa natin, ipakita ko sa inyo ang pinakita nilang reklamo na sinampa. Sana ba yan? Nahanap ko ngayon ang complaint nila. Alam mo, pasensyahan nyo na ako, nabasa ko na po yung impeachment complaint. Nabasa ko po ang impeachment complaint na ginawa nila. Sa totoo lang, ako bilang abogado, naging abogado, sabihin ko na sa inyo katotohanan, mahina po pagkagawa ng reklamo. Mahina po. Ayan, iangat ko. Basahin natin isa-isa. Analysehin natin na mabilis. Kasi wala na akong oras. Sana ba yun? Sana ba, bitch? Saan ba yun? Dali. So, ito ba yung complaint? Yes, ito. Pakita ko sa inyo ang complaint. Ayan. May kasama lang ako na nanaginip. Okay. So, nagla-live ako. So, ito na ang complaint. Basahin natin, analysehin natin isa-isa. Kung ako sana gumawa ng reklamo, mas maganda. Ang problema nito, hindi pinag-isipan po ang reklamo na ginawa. Masyadong mababaw. Hindi ko alam sino mga abogado gumawa nito.
I-load natin. Stop screen. Ito na. Yan ang nababasa nyo. Analyze natin isa-isa. Verified complaint for impeachment. Okay? Marami sila nagsampa ng reklamo. Dito tayo sa statement of facts at saka ground nila. Okay? Binasihan nila ay nakalagay po sa sumpa ni Sara Duterte bilang Vice Presidente ay ganito sa English. I, Sara Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as Vice President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. So yan. Ang premise nila, ang respondiente na si Sara ay guilty ng culpable violation of the Constitution and of graft and corruption. So dalawa. Number 2, na si Sara ay guilty ng bribery and culpable violation of the Constitution again. Number 3, at guilty siya sa betrayal or pagtatraidor ng tiwala ng bayan or public trust. Number 4, that the respondent is guilty of other high crimes. So yan po yung general statement nila. So ito ngayon specifications nila. Para mapatunayan na lang yung sa itaas na binabanggit nila, kailangan nila magpresenta ng detalyado na reklamo na napapaloob sa mga sinasabi nila kanina. Okay? Ganito. Yung Article 1 nila, ang respondiente na si Sara ay hindi nagkamali o nagkulang, failed to properly account, nagkulang sa pagpapaliwanag kung saan napunta ang 125,000 pesos na confidential and intelligence fund na binigay sa kanya sa Office of the Vice President noong December 21, 2022. Okay, pag-usapan natin ito. Ano binabanggit nila dito? Binabanggit po nila dito na ang perang ito ay nirelease noong December 21 ni Bongbong Marcos papunta kay Sara. So ngayon, dito sa umpisa, may dalawang issue, may dalawang mukha po ito. Ano po yung dalawang mukha rito? Una, bawal o labag sa konstitusyon yung pagbigay ni Bongbong Marcos ng 125 billion. So kung bawal yan, paano mo ngayon ipapasa kay Sara ang pagkakamali? Ibig sabihin, dalawa po sila ni Sara. Ang nagbigay na si Bongbong ay nagkamali dahil wala po yan sa utos ng konstitusyon, labag sa utos ng konstitusyon na magbibigay ng pera ang presidente sa isang ahensya na walang nakalagay na item na budget para dyan. Titingnan mo po ang 2022 General Appropriations Act o budget natin kung tawagin. Wala pong nakalagay sa Office of the Vice President na magkakaroon ng confidential fund ang Office of the Vice President. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin po, wala pong nakalagay sapagkat sa panahon ni Leni Robredo ay hindi naman siya nanghingi ng confidential fund. So in other words, ang may mali dito sa unang best, si Bongbong Marcos na pwede siyang i-impeach sa paglabag sa konstitusyon na nagbabawal magbibigay ng pondo sa isang ahensya, kahit anong opisina, basta sa loob ng executive or ehekutibo, basta walang nakalagay na item. Sa opisina po ulitin ko lang, sa opisina po ng Vice President, sa panahon na si Leni Robredo ang Vice President, ay walang nakalagay na item para sa confidential fund. At bakit binigyan ni Bongbong Marcos? Dahil magkakampi pa sila, binigay niya. Yan po ay impeachable. Pwede maging rason. Betrayal of public trust din ang ginawa ni Bongbong Marcos. So sa ganong issue, paano ngayon hihiwalayin? Dapat ang pagsagawa ng reklamo rito ay kinlaro yan para naman maipaimbuyog yan sa mata ng mga senador na nakikinig. Ano kaya sasabihin ng mga senador?
Pareho naman pala si ni Bongbong dyan eh. O, quits na lang yan. Parang ganun lang sabihin. Yan ang una. Next is yung sa paggasta. Sa paggasta, hindi naman po ninyo, hindi lingid sa ating kaalaman sa lahat na lumabas po sa tinatawag na pagliliquidate o pagpapaliwanag kung paano ginasta. Paano pinaliwanag? Sa pamamagitan po ng acknowledgement receipt. Anong ibig sabihin yan? Kung sa pamamagitan ng acknowledgement receipt ay ano nakita natin? Na pinangalanan na nakatanggap ay si Merigris Piatos. Na ibang nakapangalan ay si Kokoy Villamin. Na iba-ibang perma ni Kokoy Villamin. Na sa 358 na mga acknowledgement receipts na sinumiti ng opisina ni Sara Duterte ay magkapariho ang kulay ng ballpen at halos magkapariho ang sulat kamay. Tanong, sapat na ba yan? Para sabihin na si Sara may kasalanan? Sagot, hindi pa po sapat. Bakit po? Unang rason, napakinggan ko ang salita ni Panfilo Lacson na sinabi niya nung siya'y hepe ng Philippine National Police. Talagang sinasadya nilang iniimbento ang pangalan sa acknowledgement receipt na binibigay nila sa COA. Pero sinabi lang ni Lacson, may kasama yung tinatawag na report na purpose para saan yun. Sinasabi ni Lacson ganun. At kailan pwede buksan yan? At kung matapos na ang mission at wala nang danger sa kung sinong namatay, pwede nang buksan yon at doon na ihayag ang totoong pangalan ng mga tao na nakatanggap ng pera. Kaya nga tinawag confidential fund. So ibig sabihin, kailangan natin ng ebidensya na sinadya mismo yung sinasabi na Merigris Piatos at saka Kokoy Villamin, kung ano pa, na wala naman patunguhan. So anong ibig sabihin? Maliban dyan, hindi pa, kung iyan lang pong ebidensya natin, kulang pa po. Kailangan natin ng ebidensya na may binigay talaga sa ibang tao, hindi ginamit sa confidential undertaking o mission sa confidential fund ang nasabing pera. Yan pang kailangan nating ebidensya. In other words, nasa surface pa lang tayo. Na kung ano pa lang nakita natin, iyon pa lang nakita natin, hindi natin alam what is hidden there under. It is, sabi pa nga ni Joan of Arc, it is not what we see. It must be one that does not meet the eye. So, mahalali pa, marami pang iba. Kailangan pa natin testigo na yung pera na sinertifika na tinanggap ni Merigris Piatos ay actually napunta kay sa bulsa ni Sara. Yan ang kailangan nating ebidensya. So, ibig sabihin, nakakita na kayo ngayong sitwasyon, hindi pala pwede pinagtatawanan natin Merigris Piatos. Yan pala, standard operating procedure pala yon sa Philippine National Police na magbibigay ng acknowledgement receipt na hindi totoong pangalan. So, ibig sabihin, ang imbento kasalanan Vivian sa Remo ay hindi natin kagad-agad masasabi na talagang sa korupsyon. Pag confidential fund ang pinag-usapan. Pag confidential fund, kasi confidential fund niya eh. Pero kailangan magkaroon pa ng ebidensya. Kaya kailangan, sa nakikita ko sa pagtakbo ng hearing, na ipatawag yung La Chica at saka yung Nolasco. Kasi sila nakalista na nakatanggap ng binigyan ng pera at malalaman kung sino yun si Merigris Piatos. Siya ba si Sara Duterte? Kailangan patugain din ito si Colonel La Chica para sabihin niya kung sino tumanggap ng mga pangalang Kokoy Villamin. So in other words, kulang-kulang pang ebidensya natin, nagmamadali kayo. So ngayon kung nagmamadali kayo, ano mangyayari niyan? Ano pa ngayon ebidensya na may papatunayan natin na yung pera na yun ay napunta talaga sa bulsa ni Sara? Nevertheless, may chance pa tayo.
Kung ganito lang reklamo, pwede sila magpatawag sa AMLAC. Ang AMLAC ngayon magbibigay ng report. Ibibigay nila ang report ngayon sa lahat ng bank accounts ni Sara Duterte. At kung maibigay na nila report, titingnan ngayon ang records. Ibangga-bangga ngayon. Ano bang petsa ba yung Merigis Piatos? O ganitong petsa. Anong petsa din sa nakadeposito sa pangalan ni sa bank account ni Sara? Ganon na mangyari. So we are hoping na may lalabas na ganong ebidensya. Pero hindi pa rin po sapat yan. Bakit po? Dapat nyong malalaman na isa sa nagpa-absuelto kay Bong Revilla sa kanyang kaso na plunder ay hindi nagamit ang AMLAC. Sa kaso ni Bong Revilla, lumabas na binigyan siya ng ganong petsa ni Janet Napoles ng pera. Pero lumabas din sa petsa na yan around that date, kumaga 3 days before or 2 days after na matanggap niya kay Napoles ang pera, supposedly ay saka pa lang nagkaroon ng deposit sa mga bank accounts ni Bong Revilla, ni Lani Revilla at ng kanyang mga anak. And yet, sinabi ng Sandigan Bayan na hindi sapat na ebidensya yan. Kaya we need to go beyond AMLAC. Kailangan may maganda pang ebidensya na makukuha natin. Ano yun? Kulang pa po yung investigasyon ninyo. Kailangan natin yung taong personal na nakakaalam. Hindi po sapat ang AMLAC. Yan po ang nakita kong kahinaan sa kasong ito. Hanggang palakpakan na lang tayo nito na dito na lang tayo uasa. Sa tingin mo ba, babago ang utak ng mga senador na 20 na sinasabi ko? Kapag presenta mo sa kanila, pwede ba nila sabihin na si Sara ay guilty? Sa tingin nyo ba ganun? Ito pa ang isa na asahan natin na pabor sa atin na umaasa na talagang naniniwala naman tayo na nasa bulsa na ni Sara na punta yun. Ano yun? Yung kung kwentahin mo ang 125 million sa loob ng 11 days, lumalabas na bawat araw nagagasta niya ng 11,363,636 pesos. Yan lamang ang pinakamalakas na ebidensya na nakita ko. Bakit? Kasi imposible po mag-ubos sa isang araw ang 11 million plus at gagawin mo yun sa 11 araw din. Yun lamang po ang nakita ko na malakas na ebidensya. Dangan nga lamang. Babalik ka naman sa tanong, papaniwalaan ba yan ng mga senador na silang mga judge? Yan po ang ating realidad sa ngayon. Kung ako tanungin ninyo, kung ako naging abogado na gumawa nito, hindi ko papayagan na isasampa kagad yan. Maghanap pa ako ng ebidensya ng iba. Yan ang pinaka-problema nito, nagmamadali tayo. Ito'y resulta ng tinatawag na emotional outburst. Biglang sidhi ng inyong damdamin, nagsampa na kayo, hindi inyo ina-analisa. Bartap na Sir si Leila de Lima, bakit hindi niya nakita yun? Of course, alam ko, hindi si Leila de Lima ang gumawa ng reklamo. Kung sino-sino mga abogado gumawa niyan. Ang problema kasi sa korte, sa impeachment court, dapat iniisip na natin na hindi po proof beyond reasonable doubt ang basihan dyan. Kundi, yung proof na talagang beyond the shadow of doubt para mapapahiya ang senador na magsasabi hindi guilty si Sara. Dalawang uri po yung degree ng evidence. Dapat ang hinahabol ninyo, hindi yung beyond reasonable doubt, kundi beyond the shadow of doubt. Dapat ganung ebidensya. So, ibig sabihin, nakikita na kayo ng sitwasyon ngayon na hindi ibig sabihin, paano patunayan ngayon na nanggaling sa confidential fund na 125 million ay talagang napunta sa bank account ni Sara Duterte?
Kung petsa-petsa lang pagbanggain mo. Kailangan natin na ebidensya para malaman natin na yung 11 million a day ay napunta sa account ni Sara ay mismo yung transfer record ng bangko na naglipat mula sa Land Bank papunta sa bangko ni Sara. Yun ang hanapin nating ebidensya. Hindi yung acknowledgement receipt. Kaya nga tama yung tanong nila, dito ko na-realize na tama ang tanong ni Congresswoman Jinky Luistro no kung bakit doon siya tumutok sa tanong ng tanong, talaga bang withdraw nyo? Ilang tao ang na-withdraw? Sinong gwardiya ang katulong? Bakit? Nabasa ko na ang puntos ni Jinky Luistro. Kasi iniisip ni Jinky Luistro na sa katotohanan ng buhay, wala pong na-withdraw na pera. Kundi direct transfer. Yun po ang hanapin natin. Ang direct transfer ng pera mula sa account ng Office of the Vice President papunta sa account ni Sara Duterte. Saan? Saan natin makukuha ang ebidensya yan? Kung ito lamang si Miriglis Piatos, hindi po sapat yan. Pasensya na po. Ang kasunod yan, ano pang iba? Yan ang 125 million. Sunod na kaso nila ay sa 125 million, hindi na ipaliwanag ni Sara ang 73 million, 287,000 pesos. Ay, madali lang yan. Madali lang tumbahin yan. Kasi unang-unang problema mo dyan ay maniniwala ba senador sa'yo? Kung si Miriam nga na sinintensya niya na not guilty si Corona, with more reason kung si Miriam ang judge ito, hindi Alonso to. Next. Sabi nila, ano bang kaso? Article 2, na yung 150 million at 500 million na confidential fund ni Sara Duterte para sa Office of the Vice President at saka sa Department of Education ay hindi raw na ipaliwanag. At lumabas pa dito na hindi niya nagasta ang lahat-lahat. So, hatiin mo sa 4 ang 500 million. Ang bawat hati ay magiging 125 million. Lumalabas sa talaan o sa records na pag hinati mo sa 4, 3 hati lang ang ginasta ni Sara Duterte. Ang pangatlong hati para sa October, November, December na period ay hindi ginasta ni Sara Duterte. Ganon din ang kanyang pondo sa Department of Education na 150 million pesos. Divided by 4, that is equal to 37,500,000 pesos. Pangatlong period, scheduled for October, November, December, ay hindi niya rin ginastos. So, ang akusasyon sa kanya ngayon ay dahil sa hindi mo paggasta, ikaw ay nagkasala. Ano ba yan? Mukhang malabo ata yung akusasyon na yun. At dahil sa hindi nyo pagginasta, yun pala, ikaw ay nagsisinungaling nang humingi ka ng 500 million at 150 million. Wala pong senador na boboto dito pag ganitong akusasyon. O Article 3, dito naman, ang akusasyon naman kay Sara Duterte ay yung kanyang pagtanggi, marubdob na pagtanggi na sumagot sa mga tanong patungkol sa kanyang budget sa Office of Vice President at saka mga dating pera na hindi niya pinaliwanag ng gusto. At ito ay pinag-usapan, hindi lamang ito ang pagtansya ko rito, hindi lamang confidential fund, kundi iba pang budget na nasa loob ng Department of Education at sa Office of the Vice President. So kung ibang budget ito, sabi nila, ay hindi lang daw sumagot. Ang tanong, yung hindi pa pagsagot, yung hindi pa pagdalo sa hearing, ay sapat ng basihan para sabihin na yan ay ma-impeach ka na kagad.
May crime ba dyan? Wala po ako nakitang crime sa pagiging matigas mo lang. Ang hina naman ng tanong ng kasong ito. Kasi unang-una karapatan ng Vice President na hindi dumalo. Kundi, padaluhin niya lang yung tao niya. Ang naging problema lang ata dito, yung mga tao niyang iba ay hindi dumalo. Pero kung Vice President ang pilitin mo, hindi mo siya pwede mapilit na dumalo sa hearing. Sapagkat nga, independent ang opisina niya. Yan po ang sitwasyon. So paano ngayon pagandahin? So, kita nyo na kung gaano kalakas o gaano kahina. Kung ganito lang akusasyon, sa ganitong akusasyon, hindi po ako naniwala, pasensya na yung 20 senators na makasara Duterte ay magpalit ng kanilang isipan para kontrahin si Sara. Gayong kailangan nila ang boto ng mga Duterte voters. So, Article 4, ito naman, ang pinag-usapan dito, yung walang kapaliwanagan, hindi nagpaliwanag si Sara Duterte. Na tahasang inakusa siya na talag binulsa niya yung 2,735,000,000 pesos na intelligence fund nung siya ay mayor ng 3 terms sa Davao City. Ang problema dito, wala silang ebidensya. Wala nga silang COA report. Paano mangyari? Ang problema dito, aligasyon ang nangyari. Nakalista sila kung magkano natanggap na confidential fund or intelligence fund. Nakita ko rito, wala silang pinresentang ebidensya na binulsa ni Sara. Yan ang pinaka-problema ko rito sa akusasyong ito. So kung hindi nga bubuto laban kay Sara yung mga senador na yan, kung kulang-kulang ebidensya, kahit na may ebidensya pa, with more reason kung bakit ganito. Nagpaliwanag ka, nag-akusa ka na nakatanggap siya ng 2,735,000 sa panahon ng siya mayor ng Davao City. Pero hindi mo pinaliwanag kung naibulsa ba niya o hindi. Hindi nakalagay dito, hindi po nakasaad. Basahin niyo po itong reklamo. Mababasa, mabubuksan niyo rin ito diyan sa rappler.com. Ano pa mangyari sa reklamong ito? Ito bang reklamong ito ay ginawa para makatulong kay Sara? Parang pakiwari ko, ginawa ang reklamong ito para lamang destined or bound to fail. Sinadya. Yan ang na nakikita ko rito. Bakit sadyain? Sapagkat pag naisampa ito sa ngayon, hindi na po na-endorso na ng congressman. So hindi na po pwede magsampa ng impeachment sa loob ng 1 taon mula ngayon. Dahil dito sa kasong ito na napakahina. Pangalawang kahinaan ng kasong ito, alam nyo kano? Ang pangalawang kahinaan ng kasong ito. Pwede mo bang parusahan si Sara sa mga kasalanang hindi pa sa Vice President? Tandaan nyo, kayo mismo umamin na mayor pa siya sa Davao na ito. Ay, nako. Mabilisan natin kasi malapit-lapit ng oras ko. 1 oras na pala ko. O yan, ganun po ang nature ng lahat ng reklamo. Ito naman sa 500 million, 150 million sa DepEd, ganon din po ang nature ng kanilang kulang-kulang ebidensya po. Ay nako. Ang iba na reklamo ay dahil lamang kagaya nito, tatalakayin ko yung 12 billion na budget sa DepEd. Sinasabi nila na umabot na daw sa 12 billion ang disallowances, suspensions, and charges sa DepEd nung siya ay secretary. Matanong ko kayo. Kapag ikaw secretary ng DepEd, sino ba ang gumagamit, ang hamahawak ng pera? Di ba cashier? Sino nagpapatupad ng mga proyekto? Di ba mga regional directors? Di ba mga undersecretaries? Ibig mo ba sabihin, hinahawakan lahat to ni Sara Duterte ng 12 billion at tapos kada magpatupad, bigay dito, bigay doon? Hindi po ata ganun ang
function ng isang napakalaking opisina na DepEd. Ang pagkaintindi ko nito, pag nailabas ng pera, hati-hatiin kagad sa bawat regional directors yan. At ang bawat regional director ang siyang magpapatupad ng proyekto. So malabo rin itong reklamong ito. Kasi hindi mo pwede natin sabihin na personal na hawak ni Sara ang 12 billion pesos dyan sa DepEd. So kita nyo na gaano kahina ang reklamo. So ito naman, na nagkaroon daw ng unliquidated cash advances ng 7,000 sa DepEd. Sino bang nagka-cash advance ito? Binanggit dito, nagka-cash advance ay mga opisyal ng DepEd. Hindi si Sara. Kung may naging kasalanan si Sara dito, yung magiging poor manager niya. Ganun lang kasimple. Hindi siya marunong magrenda, maglatigo sa kanyang mga tauhan sa DepEd. Yan ang kasalanan niya dyan. Wala naman siyang ninakaw dyan. Sinabi ninyo. Kayo mismo sabi dito sa inyong reklamo, wala siyang ninakaw. Tapos ito naman, akusasyon number 8, Article 8, na nag-iwan si Sara Duterte ng 15 billion 400 million na hindi nagasto ng Pilipinas ng pera. Ang budget po ito ay budget para sa pagpatayo ng school buildings. Budget sa pagpa-repair ng school buildings. Matanong ko kayo. Pag kayo congressman, pag kayo ay may budget, alin ang gusto mo? Gagastahin o hindi gagastahin? Di ba gusto ng mga gusto ninyo gagastahin para kumita kayo? Ganun lang ho. Pagpabiding-biding, yariin ninyo bidding. Bakit hindi ito ginasta? Yan ang tanong. Ano kayang kapaliwanagan makukuha natin? Sinasabi ninyo na hindi nga nagasta. Ibig sabihin, hindi nanakaw. Nandyan lang, nakapundo lang, hindi ginamit. Yan ang basically akusasyon. Kung hindi ginamit, ibig ba sabihin, sapat na dahilan niyan para i-impeach siya? I have a very big doubt na iboboto laban kay Sara ang mga senador dito. Bagkus, narinig ko po sa paliwanag ninyo na itong perang ito ay pinapatupad ng DPWH. So dapat ang DPWH ang mananagot kung paano magpapatupad yan. Narinig, hindi ko rin alam kung totoo ito sinasabi ni Sara. Sabi niya, bakit ko hinahayaan papatupad yung pera na yan? Kasi lumalapit sa akin mga tao, ni Romualdez, mga congressman. Gusto nila kunin mga project at isang perma agreement na lang pagpapahig ng DepEd ay ibigay sa kanila at sila magpapabidding. So, hindi na lang daw niya pinayagan na magpatupad. Kaya, ayan, nakabakante. Hindi nagasta ang pera na 15 billion 400 million. Basahin ko rito yung comment ni Bergie Carrido. Sabi, yan ang mali sa Atty. Toto kasi habang yung mga tao nagkaisa na impeach si Sara, ikaw mismo ang kumukontra. Ang tagal na release yung confidential fund. Alam mo, Bergie Carrido, let me tell you straight. Hindi ko mo mag-impeach. Gusto ko sapat na ebidensya. Pero kung ganitong ebidensya na lang, ay lalo nating tinutulungan si Sara Duterte. Yan ang problema po, Bergie Carrido. Ang problema kasi, hindi niyo tinitingnan ang ebidensya. Alam naman natin na 20 senators there are bound to vote in favor of Sara. Paano natin susian ang utak na yan na papabor sa atin? Through evidence. So ngayon, ang nakakaintindi sa akin dito sa totoo lang, yung mga abogado, kapwa ko abogado, ay hindi na pala, disbarred na pala ako. Yung mga nakapag-aral sa batas. Pasensya na kayo. I am only telling you the weakness of this case. I am hoping na maliban dito mayroon pang ibang sasabay magsampa. Kaya ang gagawin ko rito, ang problema, saan tayo makakuha ng ebidensya na talagang binulsa ni Sara? Ang problema kasi kagaya sa confidential fund, lumalabas sa hearing na narinig natin na yung mga sundalo, mga
mga intelligence officers ang may hawak ng pera. So pwede sabihin na yung mga intelligence officers, pwede rin i-depensa ni Sara, yan po yung may hawak ng pera. Sila po may hawak, bakit ako sisihin nyo? Hindi nyo ba nakita yun na depensa? Kaya dapat merong dito magtatawag na devil's advocate para palakasin pa ng husto ang reklamo. Nagmamadali. Nagsalita lang, nagalit kayo nagsalita si Bongbong Marcos na hindi magpapail, inunahan ninyo. Yan ang problema. You did not think it over. That's my assessment. Okay yan. Dahil isang oras na, diretsuhin ko na, mabilisan na lang na diskusyon. So ngayon, tinatag sa rig bidding, akala ko ba inakusan nyo na walang hindi ginasto ni Sara Duterte ang pera noong 2023? Bakit inakusan niya nagpa-bidding? Ibig sabihin kung hindi ginasto, walang bidding na nangyari. Ano ba ito? Hindi ko maintindihan yung paggawa ng reklamo. Sana ako na lang gumawa ng reklamo na to. So ito pa, guilty of bribery. Ang involved dito, 111 billion na deposit sa kanyang personal accounts. Ito po yung mga ebidensya ni dating Senador Trillanes. Dito, mas may pag-asa pa ako rito. Ang problema lang, wala pang dagdag na ebidensya na magsasabi na talagang account numbers nila ito. Yung pinalabas, natandaan nyo? Pinalabas ni Trillanes. Ito naman isa, may SALN na base sa akusasyon, yung SALN, hindi ko maintindihan kung anong akusasyon nila. Na yung mga bank accounts na binabanggit ni Trillanes ay hindi nag-reflect sa SALN, kaya nagkamali sa pagsisinungaling sa SALN si Sara Duterte. Una bes, ang problema natin, paano patunayan kung totoo ito? Pero may tiwala din ako na pag may labas lang ang amlak nito, ay pwedeng mapatunayan ito. Yan, baka ito pa ang pinakamalakas na ebidensya laban kay Sara. Hoping against hope. Ang problema lang, kasunod ko na problema is ibangga-bangga ang numero, ang mga accounts. Yun na lang, sa SALN siguro, yun na lang pag-asa. Hindi natin mapatunayan kung saan ang galing. Pero mapatunayan natin na sumubra sa SALN na kung hindi. Ito lang pinakamalakas na kaso dito. So Article 12 o SALN. Article 13, illegal practice of profession. Hindi rin ito tatalab. Sinasabi rito na nag-maintain daw ng law office na Duterte and Carpio lawyers. Kahit na Vice President na si Sara. Tanong, magiging violation ba ito sa kanya? Sagot, hindi po. Bakit? Ibig sabihin po, hindi naman ibig sabihin ng pangalan ng Opisay Duterte and Carpio ay nag-practice na si Sara Duterte. Pangalan na lang yung natira dyan. Isa pa, nakalagay naman sa kanilang sigurado ko sa kanilang mga papel, Duterte, incumbent Vice President. Pag incumbent Vice President, ibig sabihin, alam na ng Supreme Court o ng mga tao na kausap ang Duterte and Carpio na hindi po kasama, hindi aktibo sa law firm si Sara Duterte. Kung sino nag-isip ng reklamong ito, ay pasensya na. May mahina talaga. Hindi, yung pagiging practice of law, it's not even considered as betrayal of public trust. It is a private practice of a person, not as a public practice of a person as an officer of the court, as a vice president. Hindi ito kasama. Bakit sinama pa ito? Yung hindi daw niya pagpakita sa Typhoon Carina. Inabandon daw niya yung mga tao sa Typhoon Carina. Tandaan niyo yung lumipad sa Germany? Well, ang depensa naman, hindi mo ito mayroon bang ganon? Betrayal of public trust yun? After all, mga tao mo lang naman utusan mo, nakita naman natin sa Facebook,
na mga tao ng Office of the Vice President ay namigay ng mga ayuda. Kaya hindi ito tatalab. Ito ang Article 7, sinasabi, refusal to condemn the acts of foreign aggressor. Yung hindi daw niya pagkondena sa China ay kasama sa impeachment as betrayal of public trust. Napakalabo ng reklamong ito. Sino pa gumawa nito? Bakit? Sabihin natin, yung mga senador na hindi nagkondena sa China, ibig mo sabihin, may kasalanan din sila, betrayal of public trust. Yung mga congressman, lahat ng congressman, na dami nating congressman, 316, yung hindi nagkondena sa China dyan, makasuhan mo ngayon ng betrayal of public trust. Yung mga mayor dyan, mga vice mayor, mga gobernador, vice governor, yung mga bukal, yung mga konsyal, yung mga barangay captain, barangay kagawad, betrayal of public trust mo sa kanila yan kung hindi sila nagkondena sa China. Ang labo ng paglagawa ng reklamo na to. Oh, yung Ijikis, kaso ni Duterte, tatay to. Panahon pa ito na hindi siya presidente. Dapat kaso ito ng ICC. Pangalawa, ICC na ang may jurisdiction dito. Kaya hindi na pwede dalhin ito ng impeachment court. Next, Article 7. Nagkaroon daw si Sara ng implied threat against the President and members of Congress, members of the Cabinet, and other government functionaries noong hindi siya dumalo ng SUNA, noong third SUNA. Mukhang labo naman. Hindi lang siya dumalo sa SUNA at sinabi niya, designated survivor. Yan ibig sabihin nun. Pelikula lang yun. Ay, nako, ano itong mga nangyari sa mga isipan ninyo? Namili na lang sana kayo na maganda, may ebidensya kayo. Isa pa, gross incompetence and failure to address the basic concerns of their constituents during the last 2 terms as mayor. Naku naman ito, pagka mayor naman ito, hindi ito pagiging vice president. Pag ikaw mayor, hindi ka impeachable officers. Kaya, hindi ito matatanggap ng impeachment court kasi walang jurisdiction ang impeachment court sa mga kasalanan nang hindi pa siya vice president. Alam nyo ba yan? Naintindihan nyo ba ito? Kagaya nung EJK, panahon ng mayor siya, hindi po, mayor pa lang siya ng Davao. So hindi kasama. Alam naman natin ang mayor ay hindi subject matter ng impeachment. Vice President lang. Ay nako, ano kung saan ka napunta ito? Paano pa natin gagamutin ito? Tapos ito, yung pag nagkakampi daw siya kay Kibuloy, isa na naman, mukhang malabo rin. Ay nako. Isa pa, yung hindi daw niya pag-explain na nung nagwala siya, nung tinanggalan siya ng 75 na police officers. Ang layo. Walang kinalaman ito sa trabaho ng Vice President. Na tinanggalan siya ni General Marbil ng 75 police officers at nagsalita lang. Ay nako, nalabo. Tapos Article 21. Responding, si Sara must be made to account for her unexplained wealth. Saan? Anong panahong mayor siya? Hindi naman ito panahon ng Vice President siya. Ulitin ko na naman, ang mga kasalanan ng hindi pa sa Vice President ay hindi sakop ng impeachment. Ano ba kayo? Kasi nung panahon ng mayor siya, matatanggal siya pagka mayor sa kasong graft and corruption lang. Hindi na kailangan impeachment. Sa Article 22, respondent and her immediate family receive substantial funds from association of penalties. Ito naman yung aligasyon ni Senator Trillanes na tumanggap daw galing kay Sami Oy. So kung si Sara ang pag-usapan natin, ay ito po sa panahon na hindi pa siya president, vice president. Panahon pa ng mayor siya. Vice mayor o mayor. Hindi rin po kasama yan. Article 23, respondents public meltdown. Nag-press sa noong saan ba itong na nag-deliver siya ng press con na sinasabi niya na
ipahukay niya yung yung bangkay ni President Marcos Sr. At sa libingan ng bayani at itapon niya sa dagat sa West Philippine Sea. Ground ba yan? Walang crime doon. Pagtapos daw na naginip siya na pinutol niyang ulo ni BBM. Nako. Article 24. Public meltdown. Na ito nag-threat. Sanabi ko na nga walang threat kasi sinabi na may hinari siya na papatayin si BBM, si Lisa Rita Marcos at saka si Romualdez kapag siya ay pinatay. So walang threat diyan. Ay nako. So in other words, totality, pasensya na kayo kung galit kayo sa akin, that is my independent, fair, and intelligent assessment na kailangan sana binago pa ang paggawa ng reklamo. So, I'm sorry to say na wala, basura itong reklamong ito. Yan po ang aking judgment call. Sana may magpapile pa ng isa na bago na makahabol. Na bago mag-umpisa, bago mag-deliberate ang committee on na mag-handle ng impeachment. Bago mag-deliberate para pwede pa matanggap ang kaso. So anyway, so yan, pakinggan nyo na. So I understand, maraming galit sa akin, but I don't care. Hindi naman po ako nagsasayang ng panahon dito ng oras para sa akin ang target, ang ko dito po, ang pakay ipaliwanag sa inyo kung ano ang sinampang reklamo. At ang danger nito, sa tingin ko, sinampa ang reklamo na may pakay na para madismiss. Kumbaga sinadya na madismiss para sa loob naman ng isang taon ay hindi na makasuhan ulit si Sara Duterte. So ganun lang sabi ko ng mga kapwa ko Pilipino. So anyway, ang mga nagagalit sa akin dito, yung ngayon ko lang nakita pangalan, pasensya na po. Si Speaker Romualdez sa babanatan, sa susunod na natin banatan yan, total si Aimee kinukontra na si Romualdez. Pinsang buo niya, kinukontra niya. Tapos sabi naman may kaya Ila Alfon, hayaan muna kung mahina o malakas. So sige, bahala na po kayo magkano. I will not call out anymore kung sino pa kasi mahigit kalating oras na tayo. At nasa inyo na po yan. It is my fairest, my most intelligent, and pinakita ko sa inyo, pina-analyze ko sa inyo. At least naintindihan nyo, kayo na ngayon mismo nakapag-isip kung ano ba talaga ang reklamong ito. Okay? At magandang umaga po sa lahat nating mga kaibigan. Huwag kayo magalit sa akin kung hindi kayo na ayon sa aking opinion. Opinion lang yan.